Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so before we start our conversation for today, thank you so much for all of our subscribers. They are now 5,147 subscribers. So, konti na lang para we can have the 5,150 subscribers for today. Thank you so much. And of course, to all our international subscribers, we all know that if you're watching this video, you can be able to contribute to our income. No, thank you so much, so that we can be able to help others as well in the next few months. Thank you. Okay, so ano po, no, today, meron po tayong pag-uusapan, no? Kasi meron po tayong nabasa, no, with regards to former President Rodrigo Roa Duterte. Ano lang naman to, mga alleged, no, alleged accusation, ganyan, something like that. And we really do not know, ano lang to, we really do not know if this is true or not, no? Kasi ang makapagpatunay lang yan ay kung isasampayan sa korte. Pero syempre may mga public perception po tayo, okay? So yun po, no? So meron po kasing in-interview, no, yung si Vera, no? Vera Files, parang gano'n, no? So hindi ko pa po napapanood 'yon, no? Outside of the country. Okay? So in-interview yung dating ringleader ng Davao Death Squad. Allegedly, hindi naman natin napatunayan, no? Ito si Arturo Las Cañas, no? Okay? Tapos ano, no? Sabi niya, according to the interview, nabasa ko lang din 'to. ah Ano siya, no? Um, May in-order daw nung mayor pa si former President Rodrigo Roa Duterte noong 2014, no? 2014, if I'm not mistaken. Okay? Basta bago naging pangulo, no? Nung naging pangulo si former President Rodrigo Roa Duterte, ay nagkaroon ng ano, no, parang merong isang laboratory diyan sa Davao City, no, yung ano, yung parang yan, Shabu Manufacturing Hub, or allegedly, no, ano siya, no, parang laboratory ng Shabu, no, diyan sa Barangay Obrero, no. So ano daw 'yon, no, si Uy daw ang siyang nagsusupervise ng particular uh, construction of that one, no. And parang ano lang, no, ginagawang front yung canning factory nila. Okay, tapos ano, illegal drugs daw di umano, no? Yan. Tapos, syempre, si Las Cañas, sabi niya din, no? Si Uy daw, no? Si Uy ay naging instrumental, no, in helping Yang, no? Para makapasok, no, sa Davao City, and then maging close, no, kay Pangulong Duterte, no? Yan. So sabi niya rin, no, si Sammy Uy daw, siya yung parang responsible, no, why Michael Yang entered Davao City, no, with his cohorts, or Shabu chemists. No? Allegedly lang to, no, hindi pa to napapatunayan, guys, no. Yun. Tapos, nag-establish siya ng mall, no, yung DCLA mall, no. Pero itong mall na to ay front lang pala, no, according to him, no. And then part of the building was owned by Sammy Uy, no. So parang lumalabas, partner talaga sila. Partner talaga sila, no. Okay, no. Tapos ayun, no, itong ano, sinabi niya to lahat, no, doon sa Vera Files, no. Yung Vera Files columnist, no, si Antonio Montalban II. Pero ginawa ito, itong interview na ito, outside of the Philippines, no? Kita mo naman, ang galing, no? Parang may ano talaga, parang may manipulation nga. Kumbaga, yung last November 17, no? Now, kung matatandaan natin, si Michael Yang ay pinangalanan ni Pangulong Duterte, inappoint siya as an economic advisor of nowhere, no? Parang ano, hindi ko nga alam eh. In 2018, while Uy donated 30 million pesos to the former president's 2016 electoral campaign. Okay? Kita mo naman, di ba? Niyayaman nila, no? Parang maning-manilaw sa kanila yan. Oh, okay? So, mag-subscribe po kayo dito, mga kaibigan ko, ha? Para naman tayo kumita. Okay. Ito, si Las Cañas naman, sabi niya, no?
Uy, nag-ano po ito nag-affidavit po ito sa International Criminal Court. Hindi po tayo magtataka, no? Later on, magbabaliktad po lahat, no? Magiging may kasalanan na ng mga droga ay si Pangulong Duterte, no? Yung mga sinasabi niya, no? Yung mga tinatag niyang ganon na mga kawatan at saka mga drug kuno, no? Sa sangkot sa drugs ay siya na ang isasangkot ngayon, no? Kasi wala na siya sa poder wala na siya sa power, no? Tsaka unti-unti na rin mga kanyang kapanalig ay bumabaliktad na rin po mga kaibigan ko, no? Ayan, okay? Ayan. Alright, no, now, tapos ano pa, no? Inaccuse po din ni Las Cañas, no? Yung dating Davao Ring leader, no? Death Squad leader, leader, di umano, ay ang ano, no? Yung dalawa daw ito, okay? Si Uy pala, no? Nag-bankroll ng last two games and high load. Parang wetting yata yan, no? Kasi sorry, hindi po ako nagsusugal. Yan. Okay? Pero alam na alam daw po ni ano yan, ni Pangulong Duterte. No? Ayan. Di ko pa alam. Bigla nga lang po bumaliktad, no? Nag-umpisa po yan. Lahat ng ito, ano po yan, nung nag-react po si Pangulong Duterte, pinagtanggol niya ang anak niya, no? Na si Vice President Sara Duterte. Okay? Tapos sinabi niya na raten ang Congress, no? Redong na to, bakit niya nasabi yun? Okay? And then nag-react siyempre. Tapos unti-unti na nawala ang kanyang mga kapanalig, no? Ang kanya-kanyang mga kaibigan nawala na sa kanya. At yan, biglang nakawala pa to si dating senador Laila D. Lima. Okay? Kaya talagang hindi natin masabi, no? Baka kalaunan ay makulong pa to, no? Si Pangulong Duterte, no? Depende yan sa pagpayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, ipapagtanggol ko mga Duterte. Dahil siyempre, in a way, malaki ang utang na loob niya sa mga ito, no? Okay? Hindi dahil sa kanya, hindi nailibing si Pangulong Marcos, yung nakakatanda sa libingan ng mga bayani, na gusto naman ng ating yumaong Pangulo, no? At gusto rin ng mga Pilipino yan, no? Pero kung hindi dahil sa kanya, wala talaga. No? Hintayin natin na maging Pangulo si Bongbong Marcos. No? Pero isa pa, kung si Sara Duterte ay tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2016, 2022 rather, hindi natin alam kung ano ang mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos. Pwedeng natalo siya, pwedeng nanalo siya, pero close margin, pero hiwalay ang Pilipinas. Something like that, no? Okay, so talagang dapat ipagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin niya sa pinsan niya na si Speaker Romualdez, tama na ito. Okay? Kinampihan tayo nito nung nakaraang eleksyon, kampihan din natin siya ngayong nagigipit siya. Something like that, no? Pagtanggol niya. At kung papipiliin siya, no? Kung sino ang kandidato niya bilang Pangulo ng Pilipinas, si Sara Duterte ba o ang kanyang pinsan na Speaker Romualdez, definitely walang kaabog-abog. Ang pipiliin niya dapat diyan ay si Vice President Sara Duterte. Okay, so hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. No? Maraming salamat po sa pag-join sa atin. No? Thank you so much and have a nice day. God bless to all of you. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to sustain and maintain this channel. Thank you so much. God bless you all.